Sometimes testimony is proving, pagpapatunay na God is able in our lives. And huwag nating ikahiyain na maliit man na bagay, pagpasalamat natin sa harapan ng Panginoon. Not just the audience, but pleasing God in our testimonies. And ako nagpapasalamat ako sa Panginoon, hindi dahil mabuti, malusog, o kinakain, sawa at habag ng Panginoon. Maraming patunay at patutuan Diyos na kahit kailan di siya nagkulang. And I know and I do believe na na-experience at nararanasan nyo yun. And sometimes, parang ang question yung Lord, parang araw-araw naman, ang gusto ng Panginoon, araw-araw tayong maging umasa at tumawag sa Kanya. And kapag hindi na natin siya tinatawag, nagmamalaki na tayo. Na ibig sabihin, kaya na natin ang bawat sandali. Na ibig sabihin, hindi na natin siya kailangan. And our daily lives, kailangan natin ang Diyos. Sa pagising, pagkain, even pagtulog. Sabi nga, pagtulog, choice natin yan. Na matulog ka. Pero, nasa Diyos, kung gigising pa tayo. And sa umagang ito, salamat no. And ang topic natin is about walking in holiness. Alam nyo ba, napakahirap patunayan na ikaw ay isang banal sa harapan ng pamilya, katrabaho, at kaibigan. Ayan. So, huwag na tayo maging seryoso. And ako nagpapasalamat ako. No? So, binatinood ako kaming isang church dito sa Antipolo. So, iba yung way ng kanila na, yung tawag yun, yung flow ng worship. So, meron pa silang tinatawag na Sunday School na sa atin ay Christian Education. So, sa kanila, Sunday School. So, Christian Education. Parang kung naka-attend kayo ng Bread of Life, ganun na ganun. So, merong preparation bago yung sermon. So, ikaw talaga, bago ka sumabak sa isang labanan, pinakain ka na. So, ganun doon. And, hindi lang ako na-bless dahil umattend ako doon. Alam niyo ba kung bakit? Kung kami, every Saturday and Sunday, umakit kami ng Baras, sila pumupunta ng Infanta. Thursday pa lang para sa Saturday service nila. Gaano kalayo yun. And ako, minsan, parang tinatamad pumunta ng Baras pag maulan, sila bumagyo at umaraw, tuloy ang gawain ng Panginoon. And the experience na witness namin yung kapatid yung Pastor Ray and Pastor Abner. So, grabe yung heart nila pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. And doon nga ako napan sa sarili ko. No? Kung ako na Baras lang ang inaakyatan, minsan tinatamad pa ako kahit putikan. Samantalang ito, gaano kalayo, Antipolo. Tapos dulo pa ng Infanta yung kanilang church. And ito pa yung nakaka-bless sa kanila. Wala silang inaasahang suporta sa iba with their own finances para sa gawain ng Panginoon. And grabe yung blessing ng Panginoon sa kanya at sa kanyang family. And syempre sa church. Na-witness din na Pastor Ryan at Pastor Abner. Ganon kumilos ang Diyos. Sinabi niya kung anong sekreto niya. And praying. Ma-apply namin to. Ma-apply natin to. Ito yung sekreto niya. Sa loob ng war room. Yes. May isa siyang area, the separate area for prayer room. Ano tayong balahibo ko habang nakikinig ako sa kanya. Ibig sabihin, kung napanood natin yung prayer, sa kanya parang late na ipinalabas yun prior na ginawa niya na yun. Yun yung sekreto niya. Number 1, nag-alat siya ng space, hindi lang oras, no, space for the Lord. And sometimes yung space ng Lord sa atin dito, nandito sa bulsa lang eh. Pag kailangan lang dinudukot. Pag hindi, dyan ka lang muna. So, before that, bago yung mga
ganong kwentuhan sharing namin, marami kami narinig sa kanya. And paano ba mamuhay ang isang totoong naglilingkod sa Diyos? And walking in holiness, before we proceed in mas lumalim, let us pray and acknowledge the presence of the Lord. Yes, aming Diyos, amang banal na nasa langit, kami o Lord ay patuloy na nagpapasalamat sa buhay, lakas na nagagamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan. Marami kami mga challenges na pinagdaanan, mga difficulties. And ito yung mga pamamaraan mo minsan upang kami patuloy na umasa at sumandal sa iyong kakayanan at kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Muli po namin kayo itinataas at dinadalangin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang bigay ng bukas na puso at isipan sa aming pakikinggan na iyong salita. Panginoon, gamitin mo yung abang lingkod na ikaw ang makita nila sa unahan at ang iyong presensya ang kanilang maramdaman at patuloy nilang maranasan ng iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng may Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, nagpasan tayo sa kalagitnaan ng taon. So, may nagpaparamdam na dyan, ilang weeks na lang, sisilip na yan. Para sa mga empleyado, yung binabantayan is yung bonus yung 13 month. Para naman sa mga employer, duguan yan. So, mabigat yan para sa kanila. And yan yung binabantayan pag December. But for now, no, alamin natin, and walking in holiness ng 1 Peter. Actually, pagka sinabing holiness, parang medyo ano tayo, ako no, dati, hindi pa ako tuloy nakakilala sa Panginoon. Pagka born again nga ang term nila, hindi Christian, parang late na lang yung Christian din, para medyo maganda pakinggan, born again Christian. Ay, hindi ako born again Christian ako. So parang, hindi pa nila naman ano ba yun? So pag sinabing born again ka, parang holy ka na. So hindi pa rin nila naunawaan, parang pag born again ka, di ka nagkakasala, bawal kang magsalita ng talaga namang against sa harapan na pandinig ng ibang tao. So parang ganun. So yung mga na-convert as Christian or born again, medyo alok. Alam niyo po ba yung alok? Yung medyo ilang na ipangalandakan na sila yung tunay na Kristiyano. Kasi nahihiya sila pag sinabing holy. But ang pagiging banal or holy ay hindi sa atin ang gagaling. Sa Panginoon. Wala tayong kakayanan na maging banal sa harapan ni naman, kundi sa tulong ng Panginoon. Mahirap. Sabi nga, mas madali pang gumawa ng masama sa kapwa kaysa maging mabuting tao. Madali yung magpakasama. Nakaw ka lang dyan. Masama na yon. Pero subukan mong magbigay doon sa masamang tao, mahirap yun. Diba? This is the difference. Paano maging holy? So, himay-himayin natin. In verse 13, so English yung binasa kanina, nasanay po kami sa baras na Tagalog. So, malalim, medyo pinapababaw lang ng konti. So, sa itong translation ng Tagalog na to ay ang mabuting balita. So, version 2012. May 2006 kasi niyan, may 1998. So, depende sa year. Medyo pinapababaw nila. Depende sa kaya ng mga mambabasa. And itong isinulat ko sa aking, anong tawag sa ganito? Manuscript or yung sa papel, ano yung tawag dun? Basta yun, hard copy. Ayan. Manuscript or hard copy na lang kasi nakasulat. So dito, kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip. So sa mababaw na salin, kaya nga, kapalit lang yung kayat. So kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Pagka nakarinig kayo ng salita na kaya nga, ano yung may nangyari na doon?
or posibleng may mangyayari doon. Example, anong maganda example? Okay, nag-gym. Sino nag-gym dito? Si Kuya Nim, sa followers ako yan. Hindi, natuwa ako nung nakita ko si Kuya Nim na nag-gym. And malalaman natin kung paano yung proper diet. Ayan. Wala pa. Okay, sa nag-gym, hindi lahat ng nag-gym ay hindi porket pumunta ka ng gym para lumaki agad yung muscle, maging healthy yung physical mo. May tamang proseso kung paano ka magtitake para sa protein and para sa calorie. Okay, so ngayon, gym ka ngayon. So lumaki. Kaso lang naging siya, yung tinatawag na bulky, yung malaki lang pero walang muscle. Sasabihin sa'yo ng mga coach, alam mo, kaya ka naging ganyan, mali yung pag-take mo ng protein, yung diet procedure mo, mali din. Ano isasagot mo? Kaya nga. Okay, so puntahan natin. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Bakit? Ang unang aatakihin pagka ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon, yung ating pasensya. Anong sabi dyan? Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapala ng Diyos. Alam niyo po ba ang isang nanay? Sino ng nanay dito? Paggising sa umaga, kamusta ang pasensya? Di ba? Alam ng Diyos. Minsan, ayaw niyo pang iparinig sa kapitbahay yan. Dati nang nawa-wonder sila kay Des kung paano magalit. Di ba? Siya ba'y mahinahon? Malambing pa rin ba magsalita? Good luck po. Hindi. Okay, so ganun, no? Nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, talaga namang sigaw dito, sigaw dyan, wala siyang pakialam. Narinig ba ng kapitbahay kung asaway pasaway, yung anak ay makulit? But, nung nakakilala na sa Panginoon, anong unang-unang pinokontrol? Na ikaw ay makapag-salita na hindi maganda na maririnig ng kapitbahay. So, nagiging mahinahon. Alam ng Diyos, ito yung unang testing. Maging mahinahon ka. Alam niyo po ba sa desisyon, pagka ikaw ay aligaga, magulo ang isipan, maraming negatibo nakalagay dito, problema, pagsubok, bayarin. Then, nangyari na, hindi maganda. Sasabihin sa ng kapatid, hindi ka kasi naging mahinahon ng mga panahon na yun. Anong isasagot mo? Kaya nga. Ito ang paalala ng Panginoon in 1 Peter. Kaya nga ihanda sa gawain ng inyong mga pag-iisip. Dito lagi ang laban. %10 ng isang tao ay kung paano siya mag-isip. And 90% kung paano niya yun i-apply. And maraming nasisira, relasyon, decision, kung paano niya i-apply yung naisip niya. Pagka mababa at pabigla-bigla at padalos-dalos, masama nagiging resulta. So ang sabi, maging mahinahon ka. Kalmahan mo lang. Bahala ang Diyos sa magiging decision mo. Kung magiging mahinahon. So yung word na kaya nga, it is a paalala sa atin. So doon pa lang tayo, himay-himay pa lang natin bago tayo dun sa mga... And yung pangalawa, so 14, tulad ng mga masusuring anak, mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Dito, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa Book of Romans, no? In Acts. Sa masamang, sa mga pita. Pag sinabing pita, may kapiraso ng gawain mo na hindi mo maiwasan, hindi mo maiwan. Dito ay pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung una. Kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Okay.
Pag sinabing kamangmangan nung una, ito yung kakulangan ng impormasyon patungkol sa isang bagay. Okay, example, yung computer. Pagka ginamit yun ng hindi marunong, si pindot, si click, kung saan pumunta, ano mangyayari sa computer? Masisira. At pagka nasira yan, alam mo nasira, ngayon natuto ka na. Ay, nasira ko para di masira, ay mag-aaral ako kung paano gumamit. Sa susunod ba na paggamit mo ng computer, masisira mo pa ba ulit yun? Hindi na kasi alam mo na kung paano gamitin. Tayo, ganun din tayo dati. Wala tayong pakialam kung masama, mali, yung ating ginagawa. Basta ang alam lang natin tayo ay, mabuting tao sa harapan ng iba. Kung magmura, okay lang. Lalo tayong, hindi natin kilala si Jesus. Gumawa ng iba't ibang uri ng kamali at kasalanan. Okay lang din. Alam niyo po, bago ako naging Kristyano, talamak din ang kasamaan na nalaytay sa aking katawan. And alam ng mga leaders yan. And doon kami nagtatrabaho sa Green Hills, maging yung pamangkin ko, yung kapatid ko, yung sa bastos kami talaga kasi ganun yung kasama namin mga katrabaho. And maging naging trabaho, naging rin talaga, hindi nyo ko gusto, hindi nyo nanaisin. Pero, nung tuloy na nakakilala sa Panginoon, hindi mo na kailangan balikan yun. Hindi mo na dapat sirain pa. Bakit? Hindi ka namangmang ngayon. Alam mo na kung sino ka at sino ang Panginoon sa buhay. In just 15 to 16, ang sabi, sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Parang ganito lang din yan sa trabaho, per department. Sabihin natin na doon ka sa sales department. Then yung supervisor mo, sales supervisor. Then, alam daw, nagtatrabaho ka. Ang ginawa mo naman ngayon, accounting. Pumunta ka doon sa accounting department, doon ka tumarabaho, doon ka gumawa. Then, nalaman ng pinaka-manager. Ano sasabihin ng manager mo? Ng pinaka-head? Yan pa yung tinuro ng supervisor mo, nandyan ka sa accounting. Hindi mo port yan, huwag ka dyan. Doon ka sa pwesto mo. Bakit? Kasiraan ng supervisor niya yun. Ganon din sa atin. And meron yung kasabihan na pagsabi, pagka ikaw ay nakisama o nakihalubilo sa mga masasama, ikaw ay masama na rin. Sabi nila, sino naniniwala sa ganon? Siguro kung di ka pa Kristiyano. Pwede yun. Adik sila, maging adik ka din. Babaero sila, babaero ka din, hindi ka pa kilala sa Panginoong sa Kristo. Bakit si Jesus, sino ang sinamahan niya that time? Sino kasalo niyang kumakain? Mga kasalanan. Pero alam niya kung sino ang Father niya. Tayo, na-convert na tayo as Christian. Di ba tayo pwede makisama sa mga masasamang tao? Doon lang ba tayo sa mabubuti? Pwede tayong makisama. Pero huwag tayong makisama. Very good. Yes. Dalawa lang. It's either na ma-impluwensyahan ka nila sa ginagawa nilang hindi maganda or ikaw ang makapagbigay ng magandang impluwensya para ma-invite mo sila dito. Okay. Sa Baras, nagulat kami. Si Marvin, yung dang sa kinatatay Toto, pamangkin ni Tatay Toto yun. So, si Marvin, nagugulat kami. Pa-isa-isa may bit-bit siyang kaklase niya. Noong una, si Eman, siya kilala kay Eman dito, na na-meet niya na yan. Si Eman, di si Eva, saan Eman yan? Okay, but after a month, si Eman, may na-invite naman na isa ulit. Si Kenneth. So medyo nawa-wonder kami, ano ba yung strategy mo paano ka nakapag-invite? Kasi tinanong namin yung dalawa, magkaklase ba sila? Hindi. Magkaibigan, parang
ano lang, magkakilala lang, something like that. So, tanong namin, ano yung naging, ba't kayo sumama kay Marvin para mag-church? Knowing, okay, background ni Marvin, mahiyain. Di mo sila ipag-usap yan, pagka di ka kilala, titingin-tingin lang, di ba, Hazel? Di mo sila nagsasalita. Pero, kakatin din ng kakatin din church, malaki yung naging impluensya ng simbahan at gawain para kumausap ng mga kabataan. Simple lang, kinakwento niya lang, uy, pagka may time kayo, punta kayo sa church. Simple lang, ganun lang daw invitation sa kanila. Yung nagulat kami, pas, may bisita akong darating, sige to, ganyan. So, dumarating. Anong ibig kong sabihin? Malaki yung impluensya natin sa mga naghahanap sa Panginoon. And tulad ng sabi ko kanina, natutuwa ang Diyos pag nagpapahayag tayo ng kabutihan niya. Di natin alam, di natin namamalayan, yung experience pala natin na kung saan inabot tayo ng Diyos ay may nakakaranas dito. Ngayon, paano ma-address yun? Walang tumatayo para mag-testify para sa kabutihan ng Diyos. Napaka-importante po ng testimony, just pleasing God. Hindi yung audience, but gagamitin ka ng Lord for the audience kasi baka mamaya may mga experiences sila na gano'n. Okay. Walking in holiness, ito yung tinatawag na set apart. Ayan. For example, itong mic na to, punta kayo dyan sa labas, bit-bit kayo ng Bluetooth speaker, mag-video kayo. Anong isipin ng mga members and leaders ng church? Hindi sila matutuwa. Bakit? Ang mic na to ay nakaset apart para sa gawain ng Diyos. Intended para sa church. Yan drums, ilabas nyo yan sa garahe. Patugtugin nyo si Kuya Neil. Anong isipin ng tao? Ang drums na yan ay nakaset apart yan for the church equipment and for God's glory. Ganon din tayo. Ito na lang, sinong may 1,000? Para malaki lang. Sinong hindi, joke lang. Okay. Pag kayo ay sumasahod, may ihinihiwalay kayong bahagi. 10% para sa ilaw, para sa tubig, para sa future. Para saan yun? Sa lahat ng nabanggit ko, ibig sabihin, inihihiwalay nyo para sa gawain na yun, para sa bagay na yun. Ganon din tayo. Nung tayo nakakilala na sa Panginoon, nakaset apart na tayo, nakalaan na tayo sa isang gawain para sa Panginoon. Alam niyo na po ba yun? O hindi pa? Lahat po tayo, lahat po kayo na nandito yan ay hindi lamang tagapakinig. Lahat po tayo ay tagabahagi, tagapagbigay ng mabuting balita sa iba. Hindi lang tayo tagapakinig. Dati ganyan lang din gusto ko, yung ako nang nagsasalita. Ang prayer nga lang namin mag-asawa, Lord, Church. Church lang po, mag-church lang kami. At ang nais ng Panginoon is just maging set apart tayo sa kanyang gawain. Nakalaan, inilaan for the glory of the Lord. Okay, ito yung tatlo. May tatlong pangunahing bahagi natin pag-aaralan. Ang una, ihanda ang inyong pag-iisip. Ito yung kanina, napasadahan ko. Bakit? Bakit ihanda ang pag-iisip? Ang bawat action, ang bawat pagkilos, ang bawat pag-iisip, sa bawat action, sa bawat pagkilos, ang ating isipan ang nagde-decide kung ano yung dapat nating gawin. May nangyari na ba nagmartilyo-martilyo ka tapos, ay wait lang, naisip ko na yung kanina eh. Kaya ako nagmartilyo eh.
Di ba mauna muna na isipin mo na kailangan niyang pukpukin para maayos yun? Nag-uumpisa dito. At kapag naisip na natin yan, paano na yan magiging application? Paano tayo magiging disiplinaryan? Paano tayo magiging disiplinadong Kristiyano? Sa maraming aspeto. Ang Kristiyano po, araw-araw may laban. Araw-araw may digmaan. And syempre, pag may laban at digmaan, araw-araw dapat kang handa. Kaya't ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Diba? Pag mahina ang ating isip, ang tawag sa atin ay mangmang. Kasi hindi natin alam. Minsan nagagalit tayo sa mga batang maliliit, no? Gawin mo yan, gawin mo yan. Hindi ko nga kaya, hindi ko alam. Malamang, then magagalit tayo ngayon. Mabubo mo naman. Simple-simpleng bagay lang. Para sa atin, madali kasi alam na natin yun. Eh sila. Di ba? Ganon din tayo dati. Minsan gusto sabihin ng Panginoon, wala talaga kayong alam-alam. Kaya nga, si Jesus Christ ay bumaba dito sa lupa para mas maunawaan natin sino ang Diyos sa buhay natin. Lahat naman tayo kilala si Jesus dati. Sino hindi nakakilala kay Jesus bago siya naging Kristyano? O di ba lahat kilala? Ako nga, ang alam ko si Jesus yung nandun sa cross, nakaganon lang sa simbahan. Di ba? Alam ko si Jesus yun, alam ko yun, yung Lord. Pero yung mas malalim na pagkakakilala, hindi. Mangmang ako dun. And paano ko nalaman at naunawaan sino si Jesus sa aking buhay? Intentional ang pagkilala sa Panginoon. Hindi ito yung ibibigay lang sa'yo para kilalanin mo. Personal mo siyang kilalanin. Kung interesado ka sa buhay ng iba, dapat mas interesado ka sa ating Panginoon. Pag kilala mo siya, kahit saan ka dalahin, kilala ka siya, kilala mo siya. Parang kaibigan mo, pag kilala mo, pagka kumausap ka ng ibang tao, alam mo yung lahat ng mabuti at masama sa kanya, alam mo kung anong gusto at ayaw niya. Ganon din sa Diyos. Alam dapat natin ano yung gusto at ayaw ng Diyos. Para yung ayaw niya, hindi natin gagawin. At yung gusto niya, ang dapat natin gagawin. Mag-uumpisa yan dito sa ating isipan. Dahil ang tunay na disiplina sa sarili ay nakatutok sa pag-asa sa Panginoon at hindi sa ating sariling kakayanan o lakas. Alam niyo po ba yung pagka sinabing ihanda ang inyong gawain or pag-iisip. Alam niyo po ba nung panahon ng una, sino nakaabot ng ROTC? Kaabot ka. Ayaw niyo umamin ha. Hindi na ako nakaabot niyan. Hindi na ako nakaabot. Pero yung mga nauna sa akin, parang yung year ko na yun, in-stop ko. 2004, 2005, yan. In-stop yan. But 2000. Okay. Bakit ko to nasabi, no? Alam niyo po ba ang isang ROTC? Ang pinakamahalaga sa kanila, number 1 ay boots. Tama ba yung pronounce ko? Boots. Pangalawa, yung kanilang, ang tawag nga sa ganito, hindi, may tawag sila sa ganyan eh. Parang slacks, basta parang leggings, hindi. Yung pants nila, may ano yun, special yun, hindi lang basta pants. Then, pangalawa, yung kanilang t-shirt, yung mga nag-gan dito. Saan yung police dito? Saan na yung police? Nasaan na yung criminology? Nasaan na? Okay. Okay. So, how important na malaman natin na ihanda ang ating pag-iisip? Bakit? Sa ROTC o yung mga sundalo, napakahalaga ng kanilang sapatos ay tama ang pagkakatali. Hindi lang yan isang buhol, as in may mga sapatos dito.
Sino nagdodoble ng buhol sa kanilang sapatos? Taas kamay. For ano? Yes, ano pa? Bakit dinodoble? Mahaba. Dahil mahaba? Hindi mahapakan? Yes, kasama yon. Kung bakit nila dinodoble para hindi matanggal. Okay, may pangalawa pang mahalaga doon. Yung kanilang pants, may tali na naman yun. Sa pinakalaylayan. Akala nyo yung, di ba yung jogging pants, garter lang? Sa kanila, tali talaga yun. Bakit? Anong purpose ng tali na yun? Ba't kailangan itali? May tali na sa labas, may tali pa sa loob. Okay, bakit? Para hindi siya yung lalay-lay-lay-lay. Para sa mga sundalo, para sa mga pulis. Pangalawa, yung kanilang pants, yung belt na ganito, hindi ganito yung belt nila. Sino nakakita ng belt ng mga sundalo o pulis? Anong design? Sa atin, buckle up lang eh. Sa kanila, dalawa ang lock. Basta nakakita ka nun, dalawa ang lock ng kanilang belt. Lock dito sa labas, and lock dun sa pinakaloob. Bakit? Anong purpose? Pagdating sa gera at lousy ang pananamit mo, mauuna kang mamatay. Sa sapatos ka, barik na tali ka na tali. Wait lang, isang karot ko, maluwag. Ganun kahalaga sa isang sundalo na dapat handa ang kanilang isipan na sila ay sasabak sa isang laban. Paano yung pananamit, paano yung uniform yung suot, yung bitbit nilang baret, yung bala. Kasi alam nila, any moment, any time, may bakbakan. Alam mo naman sa panahon ng doon ka pala magsusot ng sapatos mo. Doon ka pala magsisunturon. Wait lang, magtatali pa ako ng sapatos. Sa basketball, anong unang pinupunan ng referee bago ka pumasok sa court? Yung? Ano ra? Taki. Ano pa? May isa pang mahalaga doon yung tali ng short. Kasi pagka ikaw ay nag-shot tapos natanggal yung short mo, abala yon. Magiging cause yun ng aksidente. Bakit? Bakit ko ito kinukwento? No? Sa ating spiritual walk, ang ating isipan, ang pangunahing pwesto ng ating labanan. Kung doon pa lang sa paglalaro natin, distracted na tayo kasi maluwag yung short. Sino yung mga youngstana dito? Yung may short na may short pa ulit. Ayan. So, itong edad natin ngayon, medyo nairita tayo sa ganung uri ng pananamit. Pero passion nila yan, style natin yan. Pero padala mo yan sa bakbakan, tatas pa ng shirt yung bago sumuntok. wait lang. Okay, bakit ko ito sinasabi, no? Sa ating spiritual walk, ito yung pangunahing maglalaban. Paano tayo kikilos? Eh kung hindi tayo handa, alam nating may darating na bayarin. Tubig, ilaw, pagkain. Then hindi natin nilalaanan. Anong mangyayari dito? Kanino kaya ako ihirap? Kasi pwede kong lapitan. Diba? Pero dahil handa ka na, alam kong may darating na ganitong bayarin, may darating na ganitong dapat paglaanan. Hinihiwalay mo na. Sa ating spiritual walk, ang bawat laban, ang bawat trials, challenges, yakapin na natin. Hindi na mawawala yan. Pero wag yung problema, tayo gumagawa niyan. Challenges, difficulties, ano pa? Trials. Normal yan sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang gusto ng Diyos, umasa tayo sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagparito. So, lagi natin tandaan, ihanda ang ating isipan sa anumang hamon at laban ng ating buhay. Pangalawa, maging masunuring mga anak. Sino yung mga anak na hindi sumusunod sa magulang? Siyempre, walang aamin. Ako po nung dati, sobrang pasaway ko. Okay, high school, siguro second year to third year high school, wala pang ano ngayon nun, grade, ano ba ngayon yung third year? Grade 9?
So, first year, second, ganun pa yung bilang ng school sa amin. So, parang second year high school, hindi ako nagpapaalam sa nanay ko na maliligo ako sa dagat kasi malapit na kami sa dagat sa Quezon. So, pagka lumabas ako ng bahay, pag naligo ako, parang hindi ako mahalata. Pag naligo ka sa dagat, wala kang suot. Para hindi basa yung damit mo. Pero matalino yung nanay ko. Kinakamot niya yung balat. Siyempre, pagka yan ay gumuhit at nagasin-asin, galing ka sa dagat. Yari ka talagang bata ka. So, siyempre, habang pinapalo ka kasama yung mga kaibigan mo, di kayo iyak. Pero ang sakit na nandito. Alam niyo yung kawayan, yung sanga ng kawayan, yung bilog. Diba? The more na mas maliit yun, talaga nung ramdam mo yung latay dito. Pero dahil ayaw mong umiyak, may hiya ka. So, maging masunuring mga anak. Bakit daw? Bakit? In verse 14, ipinapaalala na bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo dapat bumalik sa ating mga gawi nung wala pa tayong pagkakakilala sa Kanya. Ito yung sinasabi ko kanina, mangmang tayo na. Okay, bakit? Ang masasamang pagnanasa ng iyong kamangmangan noong una ay tumutukoy sa mga lumang gawi at maling pag-iisip na magdudulot sa iyo ng kasiraan ng reputasyon habang buhay. Alam niyo po, nung 4th year yata yun, may kaklase kami na galing sa bundok. Hindi naman siya sabihin natin taga-bundok tayo. Bundok lang yung bahay nila. Hindi baba ng syudad. And doon nag-aral. So dahil lang inyong pastor nung high school, hindi talagang sa masamang salita ay, ano tawag yun? Term kasi dito is malandi. Ang malandi sa amin, walang babae, walang lalaki. So parang gano'n. So yung babae na yun, ibang transfer sa amin. Para kang bulaklak na bagong sibol, pagka bagong muka. So marami naliligaw. And ako naligaw din ako sa kanya. Ito nga lang nangyari. Sabi ko sa inyo, pasaway ako eh. Okay, naligaw. Doon ako natutulog sa bahay nila. Buti wala si Rohan dito. Nararanasan ko na yung ginagawa ko dati. Okay. So, natutulog ako sa bahay nila. Doon natutulog. Dahil nga may naniligaw din sa kanya, pinabarangay ako. Si Angel po, doon natutulog. So, masama kasing implication yun pagdating sa probinsya. Pag nangangapit bahay ka, ipapakasal ka na, ora mismo, ano yung sugo? Sugo ba tawag doon? Pasugo, talagang ganun, literal. Kahit di ka pahanda, ipapasugo ka. So, dahil doon, sabi ng mga nandun, naaktuhan naman ng kapitan, nandun ako. Pero wala naman kami masamang ginagawa, nandun. So, dahil nga mabuti ang inyong pastor noon, pinabarangay ako. Sabi ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, nasa nanay ko, samahan mo yan. Ayaw nila akong samahan. Alam niyo ba kung bakit? Laking kahiyan, no? Laking kahiyan sa magulang. And sa akin, medyo ano pa ako na, parang yung, okay lang yan. Parang ganun. Pero sa kanila, malaking kahiyan. Okay, so ito na, nangyari na. Pumunta si kapitan, pumunta ako, din yung nagsumbong, din yung babae. Yung babae talaga yun. yung niligawan na. Din pumunta yung tatay ko. So pagpupo niya, hindi ako nagsasalita. Ang nagsalita is yung babae. Si Chris. Sabi niya, siya yung nag-testify na wala naman kaming ginawa. Ito lang yung challenge. Nandun siyempre yung parents. Pagka ikaw ay parents ng babae, hindi ka papayag na argabyado ka. Grabe, usapan sa barangay, suguan ka agad kinabukasan. Ayun, sinaguan inyong pastor. But it doesn't mean nakasal na agad yun. Kasunduan. Para wag lang mapahiya yung side ng babae. Kahihiyan kasi yun. Sabi ng tatay ko, sige. Pero ang kasunduan nila, magtapos ka muna ng pag-aaral. Ha? Medyo wise na yung tatay, hindi mag-aaral pa yan sila. Ayan.
Hindi na nag-aral, pumunta na ng Maynila, nagtrabaho. Tumakas. Ayan. Hindi naman tumakas. Parang gano'n na rin. Okay. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, mangmang pa ako na. Hindi ko na pwedeng gawin yon. Di ba? Hindi, pwede pa pala. Pananagutan ko na yun sa Diyos. Kasi alam ko na ang totoo. Okay, napatawad pa ako ng tatay ko kasi sige, hindi mo pa naman alam yan. Sa susunod, mag-ingat ka na huwag kang mahuli. Grabe yung advice Hindi na. ka huli. Hindi. Okay, so sabi niya, sabi sa salita ng Panginoon, maging masunuring mga anak. Bakit? Kasi ang kamangmangan ay nagdudulot ng kapahamakan. Alam mo nang hindi ka marunong magmotor, alam mo nang wala kang lisensya, nakita mo yung motor ng tatay mo, may susi, nakasaksak, pinaandar mo, then piniga mong gano'n, nabangga sa pader at nasira. Kabukol-bukol ka, nagkapilay-pilay ka. Dahil sa kamangmangan. Pero, pag tinuro ng tatay mo na ito, pagka magmumotor ka, susihan mo din, ito dapat yung cambio, ito yung clutch, ito yung gagawin mo. Alam mo, madidisgrasya ka pa ba? Uulitin mo pa mo magkamali kung alam mo na yung dapat mong gawin. Siyempre hindi na. Mahirap. Patunayan sa tao na tayo ay banal. Pero ang sabi ng Panginoon, sapagkat nasusulat, kayo'y maging. Hirap, no? Our God is holy. Magiging banal din tayo sapagkat banal ang sa atin ay gumawa. Ang kabanalan ng Diyos ang pinakasukatan at halimbawa ng ating pamumuhay. Without holiness of God, paano natin ma-make sure, paano natin masusukat na ito yung batay ng pagiging holy sa harapan ng Panginoon? Ano yung unang utos niya? Ano yung pinakamahalagang utos? Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Then, yung pangalawang mahalaga, Love your neighbor. sa atin nga, neighbor no? Alam niyo ba sa ibang version, love your enemy. Alam niyo ba kung bakit love your enemy? Mahalin mo yung mga taong nagmamahal sa iyo. Sabi ni Lord, paano pa kayo makakatanggap ng biyaya at pagpapala kung yung mga mabubuti lamang ang ginagawa niyo ng mabuti? Gawin niyo ng mabuti yung masasama. At tiyak, nagagawa ng mabuti ang Diyos para sa inyo. At ang initial pag-iisip ng isang tao, hanggang sa ngayon, ayaw ko siyang tulungan, wala naman ako makukuha dyan. Masasayang lang yung ginagawa ko, yung oras, panahon ko, yung lakas ko, sayang lang. Yan yung initial na thinking ng isang tao. But kung ikaw ay totoo at tunay na kumilala sa Diyos, hindi mo titignan ano yung pwede niyang ibalik sa iyo. Bakit? Ang una mong titignan, ano yung pwede mong magawa sa Kanya para mag-glorify ang Lord. As we're walking with the holiness of God, maingat tayo sa desisyon, sa action, at sa pag-iisip natin. Dahil yan ang binabantayan ng kaaway. And sa ating application, ang paglakad sa daan ng kabanalan ay tulad din ng pag-akyat sa isang maasahan at makipot na daan pataas. Ayan, buti sinulat ni Day. May mga pagkakataong nakakapagod, totoo. Lalo na pag matarik ang daan. Ngunit ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagpatuloy ang laban. Sabi din niya ni Paul in Philippians 4:13, kung tayo napapagod, naghihina, through Christ, magbibigay siya ng lakas sa atin.
Nang sa ganun, ang lahat ng bagay ay magawa natin. Sa bawat araw na naharap tayo sa mga maliliit at malalaking desisyon at pagsubok, sa paanong paraan natin ginagamit o nagagastos ang oras at lakas natin. Ayan. Sa mga salitang lumalabas sa ating bibig at sa ating mga tugon kapag tinutokso tayo. Minsan ayaw natin patalo. Pero pagka medyo natatamaan na yung ego natin, so sumasagot din tayo, wala tayong pakialam kung masakit na salita yung ating ibalik. Basta ang alam natin, panalo tayo. So ganyan tayo minsan. Ano pa? Sa ating katapatan sa trabaho at pagmamahal sa pamilya. Actually po, si Rohan, araw-araw nasa blackboard. At pag nga nasa blackboard ka, implication niya na ikaw ay pasaway, kulit. Araw-araw, sabi ng mami niya. Ano na, araw-araw na lang to Tapos sabi ng mami niya, ano di? Pag pinatawag tayo ng teacher niya, sino pupunta? So, joke ko lang naman. Hindi nga natin siya pinapatawag kahit makulit siya dito Tapos tayo papatawag. Hindi, parang joke ko lang. So, mahirap. Mahirap maging banal at holy sa harapan ng Panginoon. Pero sa tulong at biyaya natin. So, simple lang yung word ko sa kanya. Word namin sa kanya, naming mag-asawa. Ayusin mo pag-aaral mo. Ayusin mo lang. Hindi ko maging makulit yan. Hindi makulit talaga. Pero ipatawag, pupunta. Kanya lang. Ayaw kong ma-pressure sila sa pag-aaral. Kasi na-pressure na ako dati. So ayaw kong maranasan nila yun. Enjoyin nila yung pagiging estudyante. So sa ating katapatan sa trabaho, sa pagmamahal sa pamilya, sa trabaho, dati nung hindi ako Kristiyano, anong ninanakaw ko? Oras, natutulog ako sa CR. Dahil janitor ako, nang sa CR ako na-assign, 15 to 20 minutes tulog ako. Pero nung naging Kristiyano na ako, pag nanakaw pala yun sa Panginoon. Napakahalaga na pagiging tapat sa trabaho at Diyos na magbibigay ng biyaya at pagpapala sa iyo. So, piliin natin maging banal at nakayakap sa kanyang salita. Hayaan natin ang pamumuhay, hayaan natin ang ating pamumuhay ay maging malinaw na refleksyon ng kanyang kabanalan at pagmamahal. Bilang conclusion, may challenge din ako dito. Ang paglakad sa daan ng kabanalan ay hindi isang madaling paglalakbay. Amen? Hindi ito nangangahulugan na magiging perfecto ka na sa sariling kakayanan, kundi isang pang-araw-araw na desisyon na magpasakop at sumunod sa Diyos. And ipinapaalala sa atin ng 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16 na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating pag-iisip, nakikita sa ating masunuring pamumuhay bilang kanyang mga anak at sumasalamin sa karakter ng Diyos na tumawag sa atin. So habang nagpapatuloy tayo sa paglalakbay sa mundong ito, ating tandaan, huwag nang bumalik sa nakaraan. Pwede nating alalahanin, gunitain, remember na lang talaga as our experience. Pero huwag natin balikan. Dahil ang ating lumang gawi ay kabilang na sa ating kamangmangan nung una, nung wala pa tayo sa Kanya. Huwag natin balikan yun. Then, panatilihing malinis ang ating paglalakbay o paglakad sa Panginoon. Sa bawat pagpapasya sa trabaho, sa pamilya, at sa ating mga relasyon, piliin natin ang landas na magpaparangal sa Diyos. And yung pangatlo, magtiwala tayo sa Kanyang biyaya na ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang kayanin ang matarik at makipot na lakbayin at akyatin ng ating buhay. And as a reminder, huwag tayong matakot na maging kaiba sa mundo. Yan ang totoong Kristiyano. Kakaiba talaga tayo. Kapag pinili natin ang kabanalan, ipinapakita natin sa lahat
na tayo pagmamayari ng isang banal at dakilang Diyos. So, lakaran natin itong daan na to na may kagalakan at matatag na pag-asa sa biyayang darating sa pagpapahayag at pagpapahayag na si Jesus Christ ang Diyos natin. Tayo matakot pag tayong mahiya. Okay, I invite everyone to please rise and pray. Manalangin tayo na ang Diyos ang siyang patuloy na magbibigay paalaala anong pinagdaraanan ng ating buhay. Dakila ang banal na Diyos, ang naming tagapagligtas na nasa langit. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw na may pagpapakumbaba at may paggalang. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay liwanag, gabay at pagpapaalala na sa bawat araw na aming paglalakbay sa mundong ito ay hindi kami magkamali ng bawat hakbang. Panginoon, tulungan mo kaming ihanda, ibigkis o itali sa aming mga pag-iisip na hindi kami magkamali sa mga desisyon na aming gagawin. Turuan mo rin kaming magkaroon ng disiplina sa sarili upang masupil, Panginoon, ang mga bagay na gumagambala, mga gawain na pwedeng makasira sa amin habang naglilingkod sa inyo. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nagpapadala sa mga alalahanin, mabibigat na mga suliranin, pag-aalala sa mga darating na bagay at panahon na kung minsan, oh Lord, nakakalimutan ka namin na ikaw ang dapat namin unahing tawagin. Bilang iyong mga masunuring anak, Panginoon, naway magkaroon din kami ng pusong nagnanais na magbigay galang sa iyo. Hubugin mo ang aming mga karakter, aming mga isipan, ang aming mga pagkilos at aming mga galaw upang sa lahat ng aming mga ginagawa, O Panginoon, ay hindi kami manghina. Panginoon, tulungan mo rin kaming maipahayag o maihayag ang iyong mabuting salita sa aming mga kaibigan, mahal sa buhay, maging katrabaho o kapitbahay. Ipaalala mo rin sa amin, Panginoon, na kami inilaan mo sa isang banal na gawain para sa iyong pangalan. Hinihiling din namin, Panginoon, na magkaroon kami ng lakas ng loob at tapang na tumayo sa iyong pangalan. Sa tulong at biyaya ng aming Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu. Thank you, God the Father, sa mensahe nilaan mo sa oras na ito. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, mataas na parangal, papuri, pagsamba at pasasalamat sa Diyos at buhay namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. God bless you.